Nako, mukhang si Direk Lino Cayetano na mismong kapatid niya ang tetestigo, ang magbibigay ng mga dokumento, impormasyon doon sa mga ghost project diyan po sa Taguig. Panoorin po natin itong balita, mga boss. Magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Ako, tingin ko ito yung talagang may the good ones and the bad ones, no? Kilala nyo na kung sino yung the good ones dyan, mga boss, Kaugnay po yan sa mga bilyon-bilyong pisong flood control project sa Taguig na gustong paimbestigahan mismo ni Lino Cayetano. Nakatutok. Biruin mo po yan, kapatid na ho yan, mga kababayan, ha? Kapatid na po iyan, mga bossing. Kapatid na yung gustong magpaimbestiga doon sa kanyang kapatid dahil sa di umanong mga milyon-milyon piso, bilyong piso na mga flood control doon sa kanilang bayan sa Taguig. Di ba? Siguro mga boss G pa mo, sir, ang pinakahuli mong makakalaban, makakaaway, yung mga mahal mo sa buhay. Oh. Di ba? Yan yung pinakahuling magkakanulo sa iyo, o yan yung pinakahuling tao na maglalaglag sa iyo. Pero hindi, ito ang nagpupursige, no? Na maimbestigahan ho, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Sukdula na daw, sabi ni Shani Reyes. Si Jonathan Andal. Bago ko ituloy, napapansin nyo ang mga DDS, mga bossing. Gustong-gusto nila tuloy yung flood control. Gustong-gusto nila na tatalakayin yung flood control at may maaresto na sa flood control. Ganun naman din ho tayo, mga kababayan. Pero kapag yung mga kagrupo na nila, kasapakat na nila, o ano ang pinaka-the best na tawag diyan sa mga politikong mga hinahangaan na nila, pagka yun na yung tinutukoy sa flood control at may mga dokumento, ebidensyang mga ganito, biglang ayaw na nila. Biglang ang sasabihin na nila, ay naku, ano yan, inaano lang yan, tawag dito, ginigipit lang yan, kaya iniimbestigahan. Hindi, dapat lahat. Di ba? Kung talagang para kayo sa bayan, kung talagang totoo yung sinasabi ninyo na para sa mamamayang Pilipino, muli nating iangat ang Pilipinas, kahit kakampi nyo pa yan, sasabihin nyo, go, imbestigahan nyo. No? Imbestigahan nyo. At kung talagang sigurado kayo na hindi gumagawa ng ganon, yung mga kakampi ninyo, di malakas ang loob ninyo. Kami, okay lang. Di ba? Lahat imbestigahan. Actually, sa side ni Pangulong Bongbong Marcos, meron pa din po, mga kababayan, na iniimbestigahan. Walang pinipili. Pero kapag dito, ipagrarally pa nila. Di ba? Ipagrarally pa nila. Biruin nyo si Marcoleta. Umamin. Umamin, di ba? Wala naman yatang magsasabi na nasaan yung sinasabi mong pag-amin ni Marcoleta? Siya mismo ang naglaglag sa sarili niya. Yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, no? Breaking the record, first time in the history, siguro sa lahat ng abogado, sa buong mga abogado, hindi lang po Pilipinas, mga kababayan. Breaking the record, si Rodante Marcoleta, sa lahat po ng mga abogado. Sa lahat po ng abogado, siya lang po ang nakapagpakulong sa kanyang sarili. Meron pa bang iba? Wala na, di ba? Bakit po nakakulong yan tao ngayon? Dahil po, doon sa pag-amin niya na tumanggap siya ng 75 million nung hindi pa panahon ng eleksyon. Nung panahon na siya ay congressman po, mga kababayan. At ito ho, mga bossing Chipamo, sir, ay nakasulat po sa ating batas. No? Na kapag ka 50 milyones ang tinanggap mo pababa, indirect bribery. Pero pag lumagpas ng 50 milyones, pataas, plunder na yan. At
walang bail ang plunder po, mga kababayan. Kaya nandun si Marcoleta habang nililitis. Hindi niya na naman pwedeng sabihin ngayon na pangkampanya naman po talaga sa eleksyon eh. Hindi niya kaya yon na sabihin, bakit po? Hindi niya isinulat sa kanya sose. 'Di ba? Wala. Hindi kinuha sa hindi sinulat yung sose. O yun. Kaya talaga siguro yung tao, o sige, mag-wheelchair na lang ako. Mag-wheelchair na lang ako para kaawaan nila ako. No, pagpasok sa Sandigan Bayan, naka-wheelchair. So, nasa loob na ng Sandigan Bayan, ibinalita ng mga mainstream media na wala daw sakit si Marcoleta base doon sa kanilang findings no pagsusuri sa kanya. Paglabas, hindi na po naka-wheelchair. Mabilis na pong maglakad, mga kababayan. Magaling talaga si Marcoleta. Bukod sa naipakulong niya ang kanyang sarili, no, madami pang himala ang nangyayari, mga bossing. Di ba? Oh. Ayan. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Yung kaibigan ko na si Banat Boy nandito. Oh. Boss Mark, oy, kamusta ka na? No, hanggang ngayon nag-aalala pa din ako sa iyo, ha? Pero sana okay ka lang dyan. Okay? Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid. Bakit ganun, ano? Si Lino Cayetano, iba yung tindigan eh. Ayoko nang... Pero si Alan Peter Cayetano, kahit magpabungot pa ng makapal, tapos kulayan pa ng kulay itim. Ganun pa din. Ang tawag niyo pa din, Petra pa din. Oh. Ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger. Ano yan sabi? Sir Mark, matikas naman din po si Alan Peter Cayetano. Sa katunayan po, mancho nga po. Anong mancho? Macho dapat yun. No, hindi mancho. Mancho pa. Ay, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may goose project sa Taguig. Wala pong Ayaw. ghost project sa Taguig. Ay, sabi mo. Hindi sabi mo. Dapat sasabi mo, tara, imbestigahan natin, umpisahan na natin. No? Dapat ganun. Nang makita nyo na talagang walang ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung GA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya ano suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salin ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron akong consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha? Real estate pa lang. Yun ang talagang target ng mga mayayaman ho, mga kababayan. Yung negosyo ng real estate ho. No? Pagpapaikot, pagbili ng lupa, tapos papatayuan ng mga bahay, ibebenta. Malaki ang tubo doon, mga bossing. Niya nang galing, huwag niya sabihin private. Sabi, JB Rose, halata naman sa nguso pa lang, panalo na. Parang wet po ng manok ng mga ngitlog. Practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha Sino yan? Si Cayetano? Oh, nakagano si Cayetano? ng iba, tingnan mo muna yung sarili. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anil pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025. Panahong Kung dumoble, reflect, umapat na beses yung kanilang yaman. Kung may paliwanag naman, explained wealth pa din ho yan, mga kababayan. Ano po? Hindi porket na, eto, panahon ng ganito, no? Panahon ng 2022,
ganito lang ang yaman ni Ping Lacson, 50 million lang. Ngayon, 200 million o 250 million na ang kanyang yaman. Kaso kung kayang ipaliwanag at may dokumento at nakalagay naman sa salin, di ba? Ang mga kinu-question, yung talagang mga walang maipakitang ebidensya. Kagaya ni Roque. Kung maaalala nyo ho, si Roque, mga kababayan, ang yabang-yabang doon sa Kongreso nung panahon na siya ay iniimbestigahan, pinatawag. Nung hinahanap na po yung mga dokumento na sinasabing pinagbentahan daw niya po, mga bossing, ng mga kalupaan niya from 3 million to 65 million, tumakas na po. Yun ang hindi maipaliwanag. Si Alan, ang tingin ko, naghahanap na lang po ng maibubutas ito. Yung tipo parang bata. Yung bata na kalaro mo na pagka merong ginawang may kasalanan, magtuturo ng iba. No? Bakit siya ganito? Parang gano'n na lang lalo na kapag ka nagla-live po ito. No? Hindi ko alam kung ano yung binebenta. Wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds doon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon Di mo naman dineclare, di ba? So plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan ng integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lihiti. Sabi ni Mene ang hirap naman basahin niya. Mene Tekel Parsin. Oo, parang hinuli dahil walang helmet, magtuturo sa iba. Ganon. Tingnan mo yun, swerving yun. Tingnan mo yun, ganon yun. Para makaalpas, palagpasin. Ganon yung nakikita natin kay Cayetano ngayon. Mong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 20. Wow, ayan na, nagkakalabasan na Cayetano. Alam niyo po si Senador Ping Lacson, bago magsalita po ito, iniimbestigahan nila. Naalala niyo po, nung ang ating Pangulo ay naglabas ng mga pangalan, ng listahan, ng mga construction company na malalaki, sila Diskaya, yung 15, na top contractor na nakakatanggap ng proyekto sa ating bansa, nilabas ng Pangulo. Sila Senator Ping Lacson naman po, nag-iimbestiga na, pero iba yung investigasyon nila. Yung team niya mismong pumupunta na doon sa lugar mga kababayan. Mismong chine-check na nila yung lugar, mga bossing. Ganon mag-imbestiga at ganon ang kampo ni Ping Lacson kapag bago magsalita. Hindi kagaya nila Petra. Kilala ko naman kung sino yung nagbigay sa iyo ng pera doon sa kampanya mo Ganun lang. Beses ang net worth niya sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang IT. Ito, ayan. General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig. Bakit? Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Jonathan Andal na Ano daw? Boto kasi, ulit niya, atras ko yung sinabi ni Cayetano. Natas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig. Bakit? Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Hindi, tingin ko, sila Panfilo Lacson naman, tsaka yung iba.
Tingnan mo, nakikita niyo po sila. Senator Soto, Panfilo Lacson, at yung iba pa pong mga senador. Pero ano sila tahimik at pakinig lang po ang ginagawa nila Pero kung makikita mo po si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, yaan yung talagang akala mo mga hindi senator judge Akala mo mga mga nasa defense council po, mga kababayan. 'Di ba sila yung halatang halata? Tapos ngayon ibibintang.